Edificandum solo sedit. So yung edificandum solo tsaka solo credit, ang ibig sabihin nun, whatever is built on the land belongs to the owner of the land. So ibig sabihin, ito pamilyar sa atin to, yung sa squatting. Yung squatting, tinayuan mo ng bahay pero hindi mo naman lupa. So kung ano yung kung may nakatayong bahay dun sa lupa at hindi naman ikaw yung may hawak ng titulo ng lupa, doon yon yung bahay na itinayo mo, kahit ikaw nagtayo nun, dahil sa lupa niya nakatayo, technically, siya yung may-ari ng bahay. So, pwede kanyang paalisin. So, yun yung legal maxim sa squatting kasi lupa nila yan. Kung sino yung may-ari ng lupa, kung ano yung nakatayo sa lupa, bahay, negosyo, building para sa negosyo, or kung ano man na nakatayo dyan. Kung sino yung may-ari ng lupa, siya yan. So, syempre, house and lot, di ba? May lote ka, din kung nakatayong bahay yun, sa'yo yung titulo, sa'yo yun. Kung may tumira dyan, syempre, sa'yo pa rin yan. Pwede mong paalisin yung nakatira dyan kasi ikaw yung may-ari. So, lagay na lang natin sa ganun kasi pinaglalaban ng mga, kaganon din yun. Pag ang lupa ay pag-aari ng gobyerno o ng local government, pwede magpaalis yung local government dahil yung lupa na yun belong sa kanila. Hindi katuwiran yung saan sila tutuloy, matagal na sila dito nakatira. Ang point of contention is sino ba yung may-ari ng lupa. Hindi tinatanong kung sino na kayong nakatayo dyan. Ilang taon na kayo, ilang dekada na kayo, ilang daang taon na kayong nakatira dyan, halimbawa. So, yun ang pinapoint ng mga squatter, no? Yung mga yung mga, alam mo na, di ba? So, yun yung punto de vista. Nasa may-ari na lang ng lupa yung kumaawa sa inyo. So, yun lang pa.